Mga lodi sa mga mahilig mag-online shopping dyan. Baka naman pwedeng sa link ng video na lang kayo mag-click. Salamat, malaking tulong na yan para sa akin. Para sa DIY man o professional. Ito ang power tools na hindi ka iiwan sa ere. Tested sa trabaho. Pasok sa budget. Link sa description. Terra, trabaho na. Kabanata 3521 hanggang Kabanata 3530. Kabanata 3521. Ang sinabi ni Yehan nang umalis siya kanina lang ay talagang nagpangiti kay Tia Meng kay Yehan nang may paghanga, at nang sabihin ni Yehan ang mga salitang iyon kanina lang, ang kanyang mga salita ay puno ng tiwala, hindi mukhang basta-basta lang siyang nagsasabi ng isang bagay. Hindi ba nandyan ka, Menggo? Nagkibit balikat si Yehan na walang pakialam. Nang marinig ito, pinagalitan ni Menggo na may ngiti, gusto mo pa bang umasa sa akin sa buong buhay mo? Aalis ka rin sa Meng Mansion isang araw sa hinaharap. Hindi ka maaaring manatili sa Meng Mansion magpakailanman. Napunta ka sa impyerno, at kapag lumakas ka lamang sa pamamagitan ng paglabas ng ilang sandali maaari kang makaipon ng higit pang mga merito at unti-unting mapabuti ang iyong pagsasanay. Kung posible, maganda sanang manatili sa tabi ni Menggo sa buong buhay ko. Sabi ni Yehan na may ngiti, ngunit imposible lang ito, dahil hindi talaga kabilang si Yehan sa impyerno. Kapag nahanap niya si Jake Wangren, aalis siya sa impyerno. Tinitingnan ng pares ng madilim, malabo at malalalim na mga mata ng binata sa tabi niya, na mula si Menggo nang walang dahilan. Libo-libong taon na siya sa Meng Mansion, ngunit walang sino man ang nakapagsabi nito sa kanya, kung Menggo? Sa BXN City ngayon, tuso na ni-recruit ni City Lord Awang ang tatlong City Lord sa kanyang panig. Mukhang sa pagkakataong ito sa Great Hall of Reincarnation, determinado siyang manalo sa posisyon ng sugo ng 10 Worlds. Sabi ni Yehan. Nang marinig ito, sinulyapan ni Menggo ang kanyang magagandang mata at sinabing, si City Lord Awang ay talagang isang formidable na tao. Inanyayahan niya ako sa BXN City ngayon, at ginamit niya ang tatlong City Lord sa harap namin, at nagtagumpay siya. Ang hakbang na ito ay hindi lamang upang ipakita na determinado siyang manalo sa sugo ng 10 mundo, at upang ipakita ang kanyang background sa BXN City, at upang takutin ang iba pang mga may-ari ng lungsod. Mukhang sa pagkakataong ito ang posisyon ng sugo ng 10 mundo ay talagang walang iba kundi siya. Tanong ni Yehan, hindi ba gusto ni Tia Meng na makipagkompetensya para sa posisyon ng sugo mula sa 10 Worlds? Ang tirahan ni Meng ay napakaganda, bakit ko kailangang ipaglaban ang posisyon ng sugo mula sa 10 kaharian? Tanong pabalik ni Menggo. Nang marinig ito, sandaling nawala ng salita si Yehan. Nagpatuloy si Menggo, bagamat maganda ang posisyon ng sugo ng 10 mundo, hindi ito ang gusto kong ituloy. Sino man ang gusto ng iba pang mga City Lord ay maaaring kunin ito. Mayroon pang ilang araw bago magsimula ang seremonya ng reincarnation. Sa oras na iyon, pupunta ako sa Guishen, at dapat kang magbayad ng higit na pansin sa mga gawain ng Meng Mansion para sa akin. Nang marinig ito, bumilis ang tibok ng puso ni Yehan, ang pananatili sa Meng Mansion ay hindi ang gusto niyang gawin. Nagtataka ako kung maaaring isama ako ni Tia Meng na pumunta sa mga multo kasama ko. Nakikita ang determinadong tingin ng binata sa tabi niya, nagtatakang nagtanong si Menggo, bakit gusto mong pumunta sa multo? Hindi ba magandang manatili sa Meng Mansion? Ang pananatili sa Meng Mansion ay syempre mabuti, ngunit gusto kong pumunta sa mga multo at makita ang maalamat na seremonya ng reincarnation, at umaasa ako na magtatagumpay si Menggo. Sabi ni Yehan na may matatag na mukha. Sa pagkakita nito, nagmuni-muni si Menggo, at sa ilalim ng malalim na tingin ni Yehan, biglang ngumiti si Menggo at tumango, dahil gusto mong sumunod sa akin sa mga Ghost Beast, syempre hindi ako tatanggi, ngunit maraming malakas na Ghost Beast, ito rin ang lokasyon ng Temple of the Will, at napunta ka sa mga multo, kaya hindi ka dapat maging kasing taas ng profile tulad ngayon. Salamat Menggo. Pagkabalik sa Meng Mansion, patuloy na nagtrabaho si Yehan sa Siin Building, ngunit sinasabing trabaho, ngunit sa katunayan walang ginagawa si Yehan sa buong araw, kaya kapag wala siyang ginagawa, maaari lamang magsanay si Yehan, ngunit nagsasanay sa impyerno, malaki ang ipinagbago ni Yehan. Unti-unti, ang kapangyarihan ng pagsasanay ni Yehan ay halos hindi umiiral sa mundo ng impyerno. Pagkatapos magsanay ng ganito sa loob ng 2 araw, kinailangan ni Yehan na huminto, ang mabagal na bilis ay talagang hindi matanggap para kay Yehan. Mukhang maaari ko lamang hayaan ang avatar na magsanay sa mundo ng tao upang tulungan akong mapabuti ang aking lakas. Matapos itong pag-isipan, biglang napagtanto ni Yehan na hindi niya maamoy ang avatar na naiwan sa Diyos at Demon Continent. Kahit paano pa ito ipatawag ni Yehan, kailangan niyang walang sagot. Anong nangyayari?
Sumimangot si Yehan, at patuloy na ipinatawag ang avatar, ngunit pagkatapos ng kalahating oras, hindi naramdaman ni Yehan ang avatar na iniwan niya sa Gods and Demons continent. Posible kayang ang pagpunta sa impyerno ay nakagambala sa komunikasyon sa pagitan ko at ng aking clone. Sumimangot si Yehan, ngunit pagkatapos pumasok sa City of Destiny, nararamdaman pa rin niya ang kanyang clone na naiwan sa Gods and Demons continent. Dapat ganito, sabi ni Suzaku, ang mundo ng impyerno ay mahiwaga at hindi mahuhulaan, at hindi nakakagulat na mapuputol nito ang komunikasyon sa pagitan mo at ng iyong clone, ngunit mayroon kang tatlong clone na sumusunod sa iyo ngayon, bakit hindi mo hayaan ang mga clone na ito na lumabas para sa iyo upang hanapin si G? Valentuna, ang mga pagkakataong ito ay maaaring mas mataas. Nang marinig ang mga salita ni Suzaku, nagliwanag ang mga mata ni Yehan, makatuwiran. Agad, tahimik na umalis si Yehan sa Ming Mansion, dumating sa isang desyertong lugar sa labas ng Ming City, at ipinatawag ang clone. Ang aking Diyos, 2 clone lang ang ipinatawag ni Yehan, at inihanda ni Yehan ang ikatlong clone upang hayaan siyang sumunod sa kanya, upang madagdagan niya ang kanyang lakas kung may mangyari. Tiningnan ni Yehan ang 2 clone at sinabing, alam ninyong lahat kung ano ang gagawin ko, sige na, ngunit kung kayo ay nasa impyerno, mag-ingat kayo. Ginaising ni Suzaku ang mapangarapin at dumating sa mundo ng impyerno. Gusto lamang ni Yehan na maunawaan ang lugar na ito, at pagkatapos ay lumabas upang hanapin si Jake Quangren, ngunit nakalimutan niya ang malaking papel ng kanyang avatar. Sa ngayon, umalis na ang 2 clone kay Yehan at patungo sa iba't ibang lugar. Kung nahanap nila si Jake Quangren, hindi na kailangang tumakbo si Yehan tulad ng mga walang ulo na manok. Para sa ikatlong clone, mananatili si Yehan sa kanyang tabi. Kapag nakatagpo siya ng isang napakahirap na sitwasyon, ang clone na naiwan ay maaari ding dagdagan ang pagiging epektibo ng labanan ni Yehan. Kabanata 3522. Bukod dito, ang 2 pang clone ay iniwan si Yehan at naglakad sa iba't ibang direksyon. Kung nasa panganib man sila o si Yehan mismo ay nasa panganib, magagamit nila ang pamamaraan ng transposition upang makatakas. Naglalakad sa impyerno, kahit na makatagpo siya ng isang malakas na kaaway, hindi kailangang mag-alala si Yehan tungkol sa pagkawala ng kanyang buhay. Ngunit ang tanging ikinalulungkot para kay Yehan ay sa mundong ito ng impyerno, hindi niya maramdaman ang avatar na naiwan sa Diyos at Demon Continent, na naging dahilan upang hindi siya makapagpatuloy na malaman kung ano ang nangyari sa Diyos at Demon Continent. Bukod dito, sa sandaling tumaas ang lakas ng avatar sa Gods and Demons Continent, hindi nito tutulungan si Yehan. Kung mawala niya ang kanyang induction, mawawalan din si Yehan ng kapangyarihan ng avatar sa Gods and Demons Continent. Bukod dito, hindi maramdaman ni Yehan ang avatar ng Gods and Demons Continent sa mundo ng impyerno, kaya nasayang din ang mga paunang pag-iisip ni Yehan. Orihinal, inisip ni Yehan na kung nakita niya si Madman G sa impyerno, maaaring magamit niya ang pamamaraan ng teleportation at transposition upang madaling makabalik sa Gods and Demons Continent, ngunit ngayon ay tila hindi ito magagawa. Phew! Sana may makita ang 2 avatar na ito, para makaalis ako sa mundong ito ng impyerno at makabalik sa lupain ng mga Diyos at demonyo sa lalong madaling panahon. Huminga ng malalim si Yehan, iniisip ito sa kanyang puso. Sa pag-alis ng 2 clone, bumalik muli si Yehan sa Ming Mansion. Ang mga pagkakataong magkaroon ng 2 clone upang tulungan siyang hanapin si Madman G ay mas mataas. Si Yehan, ang sugo ng 10 mundo, ay talagang interesado sa engranding seremonya. Gayunpaman, malalaman lamang ni Yehan ang higit patungkol sa lahat ng ito kung pupunta siya sa lugar kung saan naruroon ang mga multo at ang Temple of the Wheel. Sa sumunod na panahon, nanatili si Yehan sa Siin Building araw-araw, at sa panahong ito, may balita ding nagmula sa Ming Mansion, ngunit ang taong nagpadala ng liham ay ang City Lord ng Wangchuan. Gayunpaman, walang ginawang tugon si Menggu pagkatapos basahin ang mensahe mula kay City Lord Wangchuan. Tungkol sa alyansa sa City Lord ng Wangchuan, isinukol na ni Menggu ang ganitong uri ng pag-iisip. Hindi niya asam-asamin ang posisyon ng sugo ng 10 kaharian, at sino man ang gustong ipaglaban ito ay walang kinalaman sa kanya. Ngunit ang hindi alam ni Menggu ay ang kanyang kawalang interes ay ganap na nagpagalit sa Lord Wangchuan na desperadong nangangailangan ng kanyang suporta. Sa lalong madaling panahon, habang muling nakita ni Menggu si Yehan, araw na para sa kanilang dalawa na pumunta sa mga multo ng magkasama. Aabutin ng 3 araw upang pumunta mula Mengcheng hanggang Guishen. Kasabay nito, sa isang malawak na lungsod, tinitingnan ng Panginoon ng Wangchuan City ang isang multo sa ibaba niya na may madilim na ekspresyon. Umalis ako sa Mengcheng kasama lamang ang walang silbing multo na iyon, mukhang tinulungan ako ng Diyos. Isang nakakatakot at mabagsik na ilaw ang kumislap sa mga mata ni City Lord Wangchuan.
City Master, hindi nagdala si Menggo ng anumang malalakas na tao nang pumunta siya sa Guishen sa pagkakataong ito. Sinundan silang lahat ng aming mga tao sa Meng City at walang nakitang sino man na sumunod sa kanila ng lihim. Sabi ng multo sa ilalim ni Wangchuan City Lord. Mas kaunting kalaban ay nangangahulugan ng mas kaunting panganib. Sige at ipaalam sa mga tao sa Anhualo na gawin silang malinis at maayos. Kahit na hindi sila magtagumpay, dapat nilang gawing hindi makasali si Gumeng sa seremonya ng reincarnation. Sabi ng walang pakialam na si City Lord Wangchuan. At ang langgam na iyon, hayaan ang mga tao mula sa Anhualo na putulin ang kanyang ulo para sa akin. Sabi ni Wu Shiga na may mabagsik na mukha, iniisip ang mga mata ni Yehan nang umalis siya sa Biexen City na parang tumitingin siya sa isang langgam, hindi napigilan ni Wu Shigan. Ang gustong patayin si Yehan ng tuluyan, isang langgam na may mababang katayuan ay nang ahas na maging mayabang sa harap niya, ito ay walang ingat. Kuwit-kuwit, Menggu, anong klaseng lugar ang ghost creature na iyon? Sa daan patungo sa Guishen, sumunod si Yehan sa likod ni Menggo at nagtanong ng may pagtataka. Mga multo. Isang tingin ng pananabik ang kumislap sa mga mata ni Menggo, at sinabi niya, malaki ang mga multo, hindi bababa sa hindi mas maliit kaysa sa aking jurisdiction. Ang mga multo ay hindi binibilang sa kanila, at maraming malalakas na tao sa mga multo. Kung maraming ganoong tao, ang mga multo ay banal ding lupain ng world-running world. Walang mga multo ang pinapayagang gumawa ng gulo sa mga multo, dahil sa mga multo, may isang haring sir na umupo. Sa pagsasalita ng tatlong salita ng Running King, puno ng paghanga ang mga mata ni Menggo. Agad, isang mapait na ngiti ang kumislap sa mukha ni Menggo. Noong nakaraang beses na nagmula ang isang utos mula sa Temple of the Will, hiniling sa kanya na hanapin ang kakaibang numero na nagmula sa mundo patungo sa impyerno, ngunit hindi niya nakumpleto ang gawaing ito. Hindi ko pa rin alam kung paparusahan ang Temple of the Will para dito. Ang Will Running King. Bulalas ni Suzaku, boy, ang Will Running King na ito ay isa sa mga Panginoon ng 10 Temples of Hell. Kailangan mong mag-ingat kapag pupunta ka sa multo na ito. Tumango si Yehan ng tahimik. Ang bawat isa sa 10 kaharian ng impyerno ay may isang makapangyarihang taga-kontrol, at ang taga-kontrol ng Will Running Realm na ito ay ang Will Running King. Bagamat hindi alam ni Yehan kung gaano kalakas ang maalamat na Will Running King na ito sa ngayon, tiyak na isa siyang nakakatakot na figure na maaaring maging Panginoon ng isa sa 10 mundo ng impyerno. Sa ganitong paraan, sinundan ni Yehan si Menggo sa mga multo, at mula sa bibig ni Menggo, unti-unti ring natutunan ni Yehan ang ilang bagay tungkol sa impyerno. Hindi bababa sa ngayon, hindi na siya isang baguhan na walang alam tungkol sa impyerno. Kabanata 3523. Ang buong kalangitan ng impyerno ay puno ng kalungkutan at pagkawasak, tulad lamang noong dumating ang takip silim. Gayunpaman, wala pang isang araw ang nakalipas mula nang sinundan ni Yehan si Menggo sa mga multo, biglang napansin ni Yehan na ang ekspresyon ni Menggo sa tabi niya ay unti-unting dumilim, tayo ay tina-target. Nang marinig ito, sumimangot si Yehan, ngunit hindi niya ito napansin, ngunit dahil din ito sa iniisip ni Yehan ang mga multo at halimaw sa daan, at hindi nagbigay pansin sa iba pang mga bagay. Natuklasan na may isang makapangyarihang malamig na hininga na sumusunod sa kanila sa lahat ng oras. Dalhin mo ang mahiwagang sandata na ito, may iligtas nito ang iyong buhay, tandaan na magtago sa likod ko mamaya. Inabot ni Menggo ang isang itim na jade kay Yehan, hindi tumanggi si Yehan, ngunit bagamat nadaman niya ang may isang malakas na malamig na aura, ngunit hindi nag-alala si Yehan tungkol sa anumang bagay. Tulad ng inaasahan na pagiging Panginoon ng Mengcheng, ang lakas na ito ay talagang pambihira. Si Muran, sa likod ni Yehan at Menggo, isang nakakatakot na hangin ang umungal, at sa sandaling iyon, mayroong higit sa 10 makapangyarihang aura na pumapalibot kay Yehan at Menggo. Ang mga taong ito ay pawang nakasuot ng itim na balabal, nag-iiwan lamang ng isang pares ng mga mata sa labas, at imposibleng makita kung ano ang kanilang hitsura. Madilim na gusali ng bulaklak. Nang makita ang mga malalakas na lalaking ito na lumilitaw, isang malamig na ilaw ang kumislap sa mga mata ni Menggo. Alam ng mga taong ito ang kanyang pagkakakilanlan at ng ahas na magpakita. Ang Menggo ay may mahusay na paningin. Bagamat ayaw kong maging kaaway ni Menggo, ngunit tinanggap ni Naihi ang negosyong ito at kailangang pangasiwaan ng maayos ang bagay na ito, kaya nasaktan. Sa sandaling ito, mayroong kabuoang 12 malalakas na lalaki na lumilitaw sa paligid ni Menggo at Yehan. Ang taong nagsasalita ngayon ay hindi gaanong mahina kaysa kay Menggo sa mga tuntunin ng hininga lamang. Ang taong ito ay dapat na isang malakas na tao sa kaharian ng Ghost Generals. Bagamat hindi kasing ganda ng Menggo ang iba pang 11 tao, ngunit sama-sama, tiyak na itutulak ng lineup na ito si Menggo sa isang desperadong sitwasyon.
Talagang nagiging mas matapang kayo sa Anholo. Sino ang nagsabi sa inyo na pumunta dito? Malamig ang mukha ni Menggo. Kahit na hindi siya mapatay ng gayong makapangyarihang lineup, tiyak na masusugatan siya ng malubha. Ang madilim na bulaklak na bahay ay gumagawa ng mga bagay, walang komento, gawin na natin ito. Ang malamig at nakamamatay na hangin ay kumalat, at ang nangungunang maltong eksperto ay sumugod patungo kay Menggo sa isang instant. Sa naglalakihang malamig na hangin na kumakalat, isang frisbee, na kasing laki ng lababo ang agad na umatake kay Menggo, at ang frisbee ay pinalibutan ng mga tao. Ito ay isang barb, na may malamig na ilaw, basta't madumihan ito, ikaw ay masusugatan kung hindi ka mamamatay. Tiyan siya General. Nakikita ang sandata na ginamit ng kabilang partido, agad na nalaman ni Menggo ang pagkakakilanlan ng taong ito, isang seryosong tingin ang kumislap sa kanyang magandang mukha, ang tiyan siya General na ito ay isang nangungunang eksperto sa Anholo. Kasabay nito, pinatay din ng iba pang 11 malalakas na multo si Menggo. Para kay Yehan, hindi siya pinansin ng mga taong ito. Bagamat pinangalanan ni Wu Shigan ang ulo ni Yehan, ngunit sa mga madilim na bulaklak na gusali na ito sa mga mata ng malalakas na lalaki, isang langgam na bahagya na maituturing na isang ghost warrior, hindi pa huli na patayin si Yehan pagkatapos nilang harapin si Menggo. Hindi maihahambing na nakakatakot na kapangyarihan ang kumalat sa mundong ito, 12 malalakas na tao ang pinatay si Menggo ng sabay, para lamang makita na bahagyang nanginginig ang palad ni Menggo, na itinutulak si Yehan papalayo, palayo sa larangan ng digmaan. Umalis ka agad. Pagkatapos tapusin ni Menggo ang pagsasalita, isang itim na sinturon ang lumipad sa kalangitan tulad ng isang dragon at ahas, at agad na ginapos ang isang makapangyarihang multo. Malapit nang sakalin ng nakakatakot na puwersa ng pagkakagapos ang multong ito. Gayunpaman, kahit na napugutan ni Menggo ang isa sa malalakas na multo, ang kapangyarihan ng iba pang 11 multo ay bumagsak patungo kay Menggo halos sa parehong oras, na pinipilit si Menggo na walang paraan upang lumabas kundi upang lumaban. Malamig at matalas ang mga mata ni Menggo, at nakita niya ang itim na sinturon sa kanyang kamay na lumilipad sa paligid ng kanyang katawan, na bumubuo ng isang malaking bilog ng pagkubkob upang protektahan si Menggo, at lahat ng nakakatakot na kapangyarihan ay bumagsak sa itim na sinturon na pumapalibot kay Menggo, sa itaas. Gayunpaman, kahit na hinarang ni Gumeng ang pag-atake ng 11 malalakas na lalaking ito, ang nakakatakot na epekto ay naging dahilan pa rin upang mamatla ang kanyang magandang mukha. Ang magkasanib na pag-atake ng isang malakas na lalaki ay maaaring nakasakit sa kanya. Nagtataka ako kung ilang beses akong mapipigilan ni Tia Meng mula sa paghihintay. Muling sumalpok ang nakakatakot na pag-atake, at nababalot ang kalangitan sa malamig na kapangyarihan, tulad ng isang nakakatakot na pagsupil sa bundok. Sa pagkakita nito, biglang nagbago ang kulay ni Menggo, at nakita niya ang itim na sinturon na lumilipad sa kanyang kamay, na sumasaklaw sa kalangitan at lupa tulad ng isang itim na tela na sumasakop sa kalangitan, na nagiging sanhi ng nakakatakot na mapanupol na puwersa na bumagsak sa kalangitan at araw. Itim na tela sa ibabaw. Ang nakakagimbal na tunog ng banggaan ay umalangaw-ngaw sa buong langit at lupa, ang nakakatakot na frisbee ay bumaling, at ang nakakatakot na mga barb sa gilid ay gumupit ng butas sa makapangyarihang itim na sinturon sa kamay ni Menggo. Muling namutla ang mukha ni Menggo, at nang humila siya, isang kamangha-manghang nakamamatay na intensyon ang sumugod. Ang itim na sinturon ay parang isang matalim na kutsilyo, at bago pa man magkaroon ng oras ang dalawang malalakas na multo sa likod niya upang umiwas, ang itim na sinturon, na kasing talim ng isang kutsilyo, ang sinturon ay upang putulin ang kanilang mga ulo. Tulad ng inaasahan sa Panginoon ng Mengcheng, nagawa niyang pumatay ng 3 tao sa ilalim ng aming malakas na pag-atake. Ang mukha ng killer sa pangunguna ng Anholo ay napakapangit. Upang masugitan ng husto si Menggo, binayaran na niya ang presyo ng 3 malalakas na lalaki, kung hindi pa rin nakamit ang layunin, sa pagkakataong ito ang misyon Anholo ay magdurusa ng malaki. Mukhang gagawa ng tunay na ultimate move ang mga taong ito. Sumungkit si Yehan at pinanood ang labanan ng killer sa pagitan ni Menggo at Anholo mula sa likod. Ang mundo ng impyerno ay mayroon ding mga killer organization, na nagbukas ng mga mata ni Yehan. Kung ito ay maaaring harangin, ito ay tiyak na masaktan ng husto sa huli. Kabanata 3524. Gusto ninyo Anholo ang buhay ng aking Tia Meng, natatakot ako na huli na. Patuloy na sumayaw ang itim na sinturon, tulad ng isang dragon at ahas na lumalangoy sa pagitan ng langit at lupa. Ang tila magandang itim na sinturon ay talagang naglalaman ng isang nakakatakot na nakamamatay na intensyon. Ang gilid ng itim na sinturon ay napakatalas, at papatayin ka nito kung hahawakan mo ito. Mahirap ding takasan.
Talaga. Ngunit paano ako, Anholo, hindi naghanda para sa isang malakas na tao tulad ni Menggo? Sa sandaling nahulog ang mga salita, isang madilim na itim na tanikalang bakal ang lumitaw sa mga kamay ng pinuno ng Anholo, at dumating ng direkta patungo kay Menggo na may isang marahas na pag-atake, na nagbabanggaan ng masigasig sa itim na sinturon sa kamay ni Menggo. Buga! Sa isang iglap ng nagbanggaan ang nakakatakot na itim na tanikalang bakal sa itim na sinturon ni Menggo, nagbuga si Menggo ng isang bibig ng dugo, at ang kanyang aura ay naging medyo matamlay. Miyehan Soo. Labis na pangit ang mukha ni Menggo. Ang pinakakinatatakutan ni Guizhou ay ang kanyang kaluluwa ay masugitan, at ang Miyehan Soo na ito ay nangyayari na isang malakas na mahiwagang sandata upang pigilan ang kaluluwa ni Guizhou. Ang itim na sinturon ni Menggo ay konektado sa kanyang sariling kaluluwa, ang pagbangga sa soul-killing cable na ito sa ngayon, ay agad na nagdulot ng trauma sa kanyang kaluluwa. Hindi masama ang paningin ni Menggo, hindi ko alam kung ano pa ang maaari mong gawin ngayon. Malamig na ngumiti ang malakas na pinuno ng Anholo, at muling binaril si Menggo, at pinalibutan ng natitirang 8 malalakas na multo ang mundo. Pigilan si Menggo na makatakas. Sa pagkakita nito, ang kulay ni Menggo ay naging ganap na seryoso, at siya ay naging labis na mapatla. Ang kalaban ay may gayong makapangyarihang mahiwagang sandata bilang Mihansoo, at natatakot siya na ang labanang ito ay magiging higit o kulang na nakamamatay. Tumalikod siya at sinulyapan si Yehan na hindi kalayuan na may kalmadong mukha. Bagamat mukhang kalmado si Yehan, sa isipan ni Gumeng, matatakot si Yehan sa ganoong kalaking labanan. Paakit siya. Buntong hininga ni Menggo sa kanyang puso, at ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng isang matalim na gilid. Kahit na mamatay siya ngayon, hindi niya ito gagawin na madali para sa mga mamamatay tao na ito sa madilim na gusali ng bulaklak. Gayunpaman, noong malapit ng lumaban ng desperado si Menggo, isang nakakatakot na ilaw ng espada ang tila nagmula sa dulo ng mundo, na agad na humaharang sa nakakatakot na tanikalang bakal na umaatake kay Menggo. Ding! Ang nakakatakot na tunog ng ginto at bakal ay umalangaw-ngaw sa buong langit at lupa, na tumutusok sa mga eardrum, at sa gayong puwersa ng pagkabigla, si Menggo at ang 8 malalakas na tao mula sa Dark Flower House na sumalakay kay Menggo ay lahat ay itinulak pabalik. Sa isang iglap, nagulat ang pinuno ng Anholo, mayroon pa ring isang tao na maaaring hamarang sa soul-killing cable. Sa pagkakita sa tagpong ito, isang tingin ng pagkabigla ang lumitaw sa mukha ni Menggo, mahaharang niya ang soul-extinguishing cable. Maaari bang mayroong malalakas na lalaki sa kaharian ng Ozure, o maging sa kaharian ng mga Maltong hari? Nasaan ang dalubhasa? Natakot ang Anholo, at nagmadaling i-scan ang nakapaligid na mundo, ngunit walang nakitang sinuman. Nasaan ang Master? Ang mga killer sa Anholo ay tumingin sa buong mundo sa pagkabigla. Likas na alam nila ang katatakutan ni Mihansoo. Sa ibaba ng Shire, halos walang mga multo ang makaharang kay Mihansoo. At ang taong maaaring hamarang sa Mihansoo gamit ang isang random na espada ngayon ay tiyak na isang malakas na tao na lumampas sa kaharian ng mga Maltong general. Tumingin din si Menggo sa buong mundo, walang talagang abnormal sa mundong ito, at walang ibang tao maliban sa kanila. Sabihin mo sa akin kung sino ang nasa likod ng mga eksena, at magagawa kong gawing mas madali ang iyong kamatayan. Sa pagkakataong ito, sa ilalim ng mapagmatsyag na mga mata ng malakas na tao sa Anholo at Menggo, isang itim na figure ang nagmula sa malayong abot tanaw. Ang kasuotan ng taong ito ay medyo katulad ng sa killer sa Anholo, ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng isang itim na balabal, isang pares lamang ng mga mata ang nakalantad sa labas, ngunit ang mga matang iyon ay mas matalas kaysa sa isang espada, at tinitingnan siya ng malakas na tao sa Anholo, agad na nadama na ang kaluluwa ay malapit ng tagusan. Sa ngayon, ang taong ito ay syempre si Yehan, ngunit siya lamang ang doppelganger ni Yehan. Matapos makita ang pinsala ni Menggo kanina, tahimik na ipinatawag ni Yehan ang ikatlong clone, at umalis dito nang hindi napapansin ng lahat, at pagkatapos ay nangyari ang kasalukuyang eksena. Natakot ang malakas na tao sa Anholo, anong klaseng estado ang malakas na taong ito? Nagdulot pa nga ito sa kanya na maramdaman ang takot mula sa kaluluwa. Lakad. Ang malalakas na lalaki sa Anholo ay hindi nang ahas na manatili ng matagal. Sa pagharap sa gayong makapangyarihang pag-iral, ang malalakas na lalaki sa Anholo dito ay walang mga kalaban. Sa ngayon, si Menggo ay nasugatan ng malubha, at ang gawain ay itinuturing na natapos. Hindi na kailangang makipag-away sa misteryosong hitsura na ito ang malakas ay nagiging masama. Kabanata 3525. Kung gusto ninyong umalis, kailangan ninyo munang tanungin kung sumasang-ayon ako. Huminga ng malalim si Yehanhan, pinagsama ang kanyang 2 daliri, at ang kamangha-manghang Eternal Sword Intent ay naging isang nakakatakot na kabayo na lumilipad sa pagitan ng langit at lupa.
Sa sandaling iyon, natakot ng espada ang lahat ng direksyon, at nagpakita ng pagtingin ng kakilabutan ang mga mata ni Demengo, dahil pinatay ni Yehan ang 8 assassin sa Anhulo gamit ang espada na iyon, at ang pinuno lamang ng Anhulo ang malakas. Pinanatili si Yehan na buhay. Anong klaseng teknik ng espada ito? Nagulat si Mengo. Matapos manirahan sa impyerno sa loob ng libu-libong taon, hindi pa niya nakakita ng gayong kamangha-manghang teknik ng espada. Sa sandaling ito, ang malakas na tao sa Anhulo ay labis na natakot na wala man lang siyang lakas ng loob na tumakas mula dito. Kung gusto niyang tumakas, tiyak na matatapos siya tulad ng iba pang 8 Anhulo killers, at papatayin siya agad. Kaibigan, ako, Anhulo, ay walang mga hinaing o pagkapuot sa iyo. Hindi ko alam kung ano ang ibig mong sabihin. Pilit na ibinalik ng malakas na tao ng Anhulo ang takot sa kanyang puso at tumingin kay Yehan at sinabi. Bibigyan lamang kita ng 3 hininga ng oras upang pangalanan ang taong nasa likod ng mga eksena. Boses paus ni Yehan, at isang nakakatakot na aura ang bumalot sa pinuno ng Anhulo sa lahat ng oras. Kaibigan ko, naisip mo na ba ang mga kahihinatnan ng pakikipaglaban sa aking Anhulo? Ang aking Anhulo ay mayroon ding mga eksperto sa kaharian ng Ozere. Mayroon ka pa ring 2 hininga, kahit na hindi mo sabihin sa akin, maaari ko pa ring gamitin ang pamamaraan ng paghahanap ng kaluluwa. Nang marinig ito, umiling ang malakas na tao sa Anhulo at ginamit ang diskarteng paghahanap ng kaluluwa upang hanapin ang kanyang memorya. Hindi lamang ito isang napakasakit na bagay, ngunit puputulin din nito ang daan ng reincarnation. Oras na. Napaginhawahang naglakad si Yehan, ang ika-6 na antas ng Soul Forbidden Art ng Good Fortune Ju ay binalot ang powerhouse ng Anhulo, na nagparamdam sa kanya na parang ang kanyang kaluluwa ay nakakulong sa isang walang katapusang kailaliman, kung saan hindi na siya makakatakas. Ang ganung uri ng takot ang pakiramdam ay nagdulot sa kanya na sumigaw muli at muli. Sabi ko, ito ang Anhulo ng Wangchuan City Lord, na humiling sa akin, Anhulo, na atakihin si Mengo at patayin ang maliit na multo na sumunod kay Mengo. Nang marinig ang mga salitang ito, isang malamig na ilaw ang kumislap sa mga mata ni Yehan. Ito pala ang lalaking ito, at gusto niya ang kanyang sariling buhay. Kasing lamig din ng yelo ang mukha ni Mengo, hindi niya akalain na mangangahas ang Panginoon Wangchuan na gumamit ng mga nakatagong trick upang harapin siya. Mahusay kang gumanap, kaya maaari kitang hayaang mamatay ng mas masaya. Ang nakakatakot na diskarteng pagpigil sa kaluluwa ay naging isang bagyo ng kaluluwa, at sumabog ng direkta sa kaluluwa ng malakas na tao sa madilim na bulaklak na gusali. Para sa diskarteng naghahanap ng kaluluwa, hindi alam ito ni Yehan. Bagamat may mga pamamaraan tulad ng diskarteng naghahanap ng kaluluwa sa Good Fortune Ju, ito ay isang pamamaraang kabilang sa ika-7 antas ng Good Fortune Ju. Nagsanay lamang si Yehan sa ika-6 na antas ng Good Fortune Ju. Iyon lang. Agad, tumalikod si Yehan at umalis. Ang kanyang layunin ng pag-atake ay upang ilayo lamang si Mengo sa panganib, at upang malaman kung sino ang nasa likod ng pag-atake. Itong senior. Akmang magsasalita si Mengo, ngunit nawala si Yehan nang walang bakas sa isang iglap. Sa pagkakita nito, bumantong hininga si Mengo sa kanyang puso. Orihinal na gusto niyang magpasalamat sa kanya, ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataong ito ng kabilang partido. Mengo. Sa likod niya, lumapit si Yehan, ang kanyang mukha ay kasing kalmado gaya ng dati. Sinulyapan ni Mengo si Yehan at sinabing, mapalad tayo na nagkaroon ng paghula ngayon. Sa kabutihang palad, napadaan dito ang senior na ito at iniligtas ang aming mga buhay. Kung hindi, maaaring namatay na kami sa anino ng mga mamamatay tao na iyon sa Anhulo ngayon. Nasa kamay ko, umalis na tayo, gusto kong humanap ng lugar para magpahinga. Nagkusa si Yehan na sumulong upang tulungan si Mengo, at hindi tumanggi si Mengo. Hindi balak sabihin ni Yehan ang anumang bagay tungkol sa nangyari kanina. Ang dahilan kung bakit niya hinayaang gawin ito ng avatar ay upang huwag ilantad ang kanyang sarili. Kung saan nakaupo ang hari ng mga gulong, ang lahat ay dapat gawin ng maingat. Humanap ang dalawa ng isang tagong lugar, at nagpractice si Mengo ng mahabang panahon bago unti-unting bumuti ang kanyang pinsala. Gayunpaman, si Mengo ay malubhang nasugatan sa labanan kasama ang killer sa madilim na bulaklak na gusali. Aabutin pa ng ilang panahon bago makabawi. Ipinagpatuloy ng dalawa ang kanilang paglalakbay patungo sa mga multo. Mengo, mukhang si Lord Wangchuan ang umatake sa atin sa pagkakataong ito. Hindi ko alam kung ano ang gagawin mo tungkol sa bagay na ito. Tumayo si Yehan sa tabi ni Mengo at nagtanong ng may pag-aalinlangan. Ang bibig ng malakas na tao upang pilitin ang taong nasa likod ng mga eksena na magtanong ay para din kay Mengo.
Kabilang sa 8 general ng runner, hindi pinansin ni Menggo ang kapangyarihan at katayuan, at kahit na sa Ming Mansion, hindi siya nag-recruit ng maraming bilang ng mga gwardya. Kabilang sa 8 general, masasabing ito ang pinakamababang key. Gayunpaman, kung mas mababa ang susi at matyaga si Menggo, natatakot siya na sa lalong madaling panahon ay itutulak siya sa labas ng 8 general ng iba pang 7 general, at hindi niya man lang alam kung kaninong kamay siya mamamatay sa huli. Nang marinig ito, isang malamig na ilaw ang kumislap sa mga mata ni Menggo, at sinabi niya, iuulat ko ang bagay na ito sa Temple of the Wheel. Sa simula pa lang ay ayaw kong lumahok sa labanan ng mga sugo mula sa 10 mundo, ngunit ngayon tila kahit na wala akong balak na lumahok, gagawin nitong hindi komportable ang mga tao. Nararamdaman ng panganib, kung ito ang kaso, kung gayon hindi ko siya hahayaang magtagumpay. Tumango si Yehan, ngunit gusto pa ring patayin siya ni Lord Wangchuan, kaya hindi ito basta-basta papalampasin ni Yehan. Sa pagkakataong ito, patungo rin sa Guishen, alam na ni City Master Wangchuan ang balita ng pagkabigo ng Anhualo. Basura, isang bungkos ng mga walang kwentang bagay, kahit sa 12 malalakas na lalaki, hindi pa rin nila kayang pangasiwaan ang isang Menggo. Galit na galit ang mukha ni City Master Wangchuan. Upang harapin si Menggo, nagbayad siya ng 10,000 merit points sa Anhualo. City Lord? Ayon sa pagsusuri ni Anhualo, ang antas ng kapangyarihan na ito ay sapat na upang masugatan ng malubha si Menggo, ngunit wala ni isa sa mga taong ipinadala ni Anhualo ang nakabalik ng buhay. Posible kaya na mas lumakas ang lakas ni Menggo. Okay, narito ang pagsasalin sa Tagalog. Mga nobelang junior. Tahanan. Gininto ang mata. Kabanata 3526. Kabanata 3526. Ipinahayag ni City Lord Wangchuan, talagang imposible, marahil mayroong isang dalubhasa na nakatago sa tabi ni Menggo na hindi natin alam, ngunit sino ang taong ito? Anong klaseng kalokohan ang isang madilim na gusali ng bulaklak? Lahat sila ay isang bungkos ng mga walang silbing basura. Hindi nila nakumpleto ang misyon, at inilagay pa ang kanilang sariling mga buhay dito. Basura, basura. Sinundan din ni Wu Shigan ang Panginoon Wangchuan sa daan patungo sa mga multo. Sa sandaling ito, nang marinig niya ang balita mula sa Anhualo, bigla siyang nabaliw sa galit. Sa simula, hinihintay pa rin niya ang ulo ni Yehan na ipadala sa kanya ng Anhualo, magandang balita. Gayunpaman, ang hinihintay niya ay ang balita na ang buong hukbo ng Anhualo ay napawi, at ang langgam na kinasusuklaman niya ay buhay pa rin. Labis ding pangit ang mukha ni City Lord Wangchuan. Nagbayad siya ng 10,000 merit points, ngunit sa huli ay wala siyang nakuha, na nagpidama sa kanya ng kaunting sakit. Ama, dapat na lang ba nating kalimutan ang bagay na ito? Mukhang baliw si Wu Shigan. Sinabi ng Panginoon ng Wangchuan na may madilim na ekspresyon, sa pagkakataong ito nagkamali kami at minamaliit ang kapangyarihan sa paligid ni Menggo. Si Menggo mismo ay tiyak na hindi pa nakapasok sa kaharian ng Shire, at ang kapangyarihang ipinadala ni Anhualo sa pagkakataong ito ay sapat na upang harapin siya, ngunit nabigo ang Anhuo building sa huli, at walang bumalik ng buhay, kaya dapat mayroong isang master na nakatago sa tabi ni Gumeng. Isang master. Sabi ni Wu Shiga na may pangit na mukha, hindi kailanman gustong mag-recruit si Menggo ng malalakas na tao, at nakasanayan niyang gumawa ng mga bagay ng mag-isa. Anong klaseng master ang maaari niyang nasa paligid niya? At kahit na mayroong isang master, hindi siya dapat mas malakas kaysa kay Menggo. Malakas, tama. Kung mayroon talagang isang master na mas malakas kaysa kay Menggo, kahit na hindi ako makapag-recruit ng gayong malakas na lalaki, ngunit kung ito ay isang master ng parehong antas tulad ni Menggo, posible. Isang malamig na ilaw ang kumislap sa mga mata ni Wangchuan City Lord, sinabi, dahil hindi nagtagumpay ang Dark Flower House, dapat na narating na ni Gumeng ang maltong lugar. Kapag nakarating ka sa maltong lugar, suriin mo ito para sa akin. Gusto kong malaman kung sino ang master sa likod ni Menggo. Kuwit-kuwit, ang mga multo ay isang napakalawak at madilim na lugar, ngunit kahit na madilim ang mga multo, ang lugar na ito ay napakasigla, mayroong hindi mabilang na mga multo, at maraming malalakas na multo. Mayroong libu-libong mga lungsod sa lahat ng dako sa mga multong hayop. Napakarami ng mga kahanga-handing kastilyo at palasyo. Mula sa malayo, ang mundo sa ilalim ng langit sa gabi ay may natatanging kagandahan. Dito, tila nasa gilid ng pagkalimot sa mundo, sa kapanglawan at kalungkutan, ngunit hindi pa rin mapigilan ang sinauna at kahangahangang kadakilaan. Pumasok na si Yehan at Menggo sa Ghost Realm sa sandaling ito. Bagamat labis na madilim ang aura ng lugar na ito, para sa mga multo, ang multo na ito ay isang banal na lugar para sa paglilinang, at ang bilis ng paglilinang ng mga multo na nagsasanay dito ay walang alinlangan na mas mabilis. Narito ang multo.
Hindi labis na nagulat si Yehan, pagkatapos ng lahat, nakakita siya ng ilang kakaibang tanawin sa kanyang mga paglalakbay sa lahat ng mga taon na ito. Ano ang pakiramdam na mapunta dito sa unang pagkakataon? Tanong ni Menggu, na ibinaling ang kanyang ulo upang tumingin kay Yehan, ngunit nang makita na kalmado pa rin si Yehan sa sandaling ito, ngumiti si Menggu, mahirap para sa isang tao na maging katulad mo sa unang pagkakataon. Kalmado pa rin nang dumating ako sa Maltong Hayop, napakalaki ng Maltong Hayop, ito ang banal na lugar para sa pagsasanay sa mundo ng pagpapalit ng mga gulong, at ang Wheel Turning Hall ay matatagpuan sa gitna ng malawak na lupaing ito. Puno ng pananibik ang mga mata ni Menggu, bagamat ang 8 general ng mga runner ay nasa Zuanlan Hall, ngunit kung malilipat sila sa mga multo upang maglingkod, kahit na ito ay isang maliit na posisyon lamang, magiging mabuti. Ang sugo ay walang ideya, ngunit mayroon siyang malakas na pananibik na pumasok upang maglingkod bilang isang multo. Turning Wheel Hall. Tiningnan ni Yehan ang mundo sa harap niya, nagtataka kung ano ang hitsura ng Temple of the Wheel na namamahala sa buong Wheel Realm. Anong klaseng pag-iral ang maalamat na Wheel Running King, isang tulad ng Diyos na figure sa lupaing ito? Terena, sumunod ka sa akin sa banal na lungsod, ang seremonya ng reincarnation ay gaganapin sa banal na lungsod. Banal na lungsod, iyon ang dapat na sentro ng mga multo at halimaw, kung saan naruroon ang Temple of the Wheel, tama. Ang gayong mga pag-iisip ay lumitaw sa isipan ni Yehan, at tahimik siyang sumunod sa likod ni Menggo. Pagkatapos ng halos kalahating araw, sinundan ni Yehan si Menggo sa banal na lungsod sa gitna ng mga multo at alamat. Ang paligid ng banal na lungsod ay lahat ng matataas na pader. Ang mga pader na ito ay halos 1,000 metro ang taas. Ang buong banal na lungsod ay tila nababalot ng isang pader na pumapalibot dito. Imposibleng makita ng malinaw ang sitwasyon sa loob ng banal na lungsod. Pigilan ng mga dumarating, mahalaga ang banal na lungsod, huwag pumasok. Sa ilalim ng banal na lungsod, mayroong mga gwardya na nakasuot ng nakabaluting mga multo. Nakikita si Menggo at Yehan na papalapit, agad silang sinabi ng walang awa. Ako ang Panginoon ng Mengcheng, ang Executive Officer ng Reincarnation, at pumunta sa banal na lungsod upang lumahok sa seremonya ng Reincarnation. Ito pala si Menggu. Huwag magulat kung hindi ka kilala ng baguhan. Sa pagkakataong ito, sa loob ng banal na lungsod, lumabas ang isang multo sa sandata ng labanan at naglakad diretso patungo kay Menggo. Commander ng Mountain Ghost, manatiling ligtas at maayos. Bahagyang sumaludo si Menggo, bagamat mas mataas ang opisyal na posisyon ng Reincarnation Executive Officer kaysa sa Commander of the Mountain Ghost, ngunit ang posisyon ng kalaban ay katulad ng Royal Forest Army sa paanan ng Anak ng Langit. Kabanata 3527 Kung gusto mong umalis, kailangan mo munang tanungin sa akin kung sumasang-ayon ako. Huminga ng malalim si Yehanhan, pinagsama ang kanyang dalawang daliri, at ang kamangha-manghang Eternal Sword Intent ay naging isang nakakatakot na kabayo na lumilipad sa pagitan ng langit at lupa. Sa sandaling iyon, natakot ng espada ang lahat ng direksyon, at nagpakita ng pagtingin ng kakilabutan ang mga mata ni Demengo, dahil pinatay ni Yehan ang 8 assassin sa Anhulo gamit ang espada na iyon, at ang pinuno lamang ng Anhulo ang malakas. Pinanatili si Yehan na buhay. Anong klaseng teknik ng espada ito? Nagulat si Menggo. Matapos manirahan sa impyerno sa loob ng libu-libong taon, hindi pa niya nakakita ng gayong kamangha-manghang teknik ng espada. Sa sandaling ito, ang malakas na tao sa Anhulo ay labis na natakot na wala man lang siyang lakas ng loob na tumakas mula dito. Kung gusto niyang tumakas, tiyak na matatapos siya tulad ng iba pang 8 Anhulo killers, at papatayin siya agad. Kaibigan, ako, Anhulo, ay walang mga hinaing o pagkapuot sa iyo. Hindi ko alam kung ano ang ibig mong sabihin. Pilit na ibinalik ng malakas na tao ng Anhulo ang takot sa kanyang puso at tumingin kay Yehan at sinabi. Bibigyan lamang kita ng 3 hininga ng oras upang pangalanan ang taong nasa likod ng mga eksena. Boses paus ni Yehan, at isang nakakatakot na aura ang bumalot sa pinuno ng Anhulo sa lahat ng oras. Kaibigan ko, naisip mo na ba ang mga kahihinatnan ng pakikipaglaban sa aking Anhulo? Ang aking Anhulo ay mayroon ding mga eksperto sa kaharian ng Ozure. Mayroon ka pa ring 2 hininga, kahit na hindi mo sabihin sa akin, maaari ko pa ring gamitin ang pamamaraan ng paghahanap ng kaluluwa. Nang marinig ito, umiling ang malakas na tao sa Anhulo at ginamit ang diskarteng paghahanap ng kaluluwa upang hanapin ang kanyang memorya. Hindi lamang ito isang napakasakit na bagay, ngunit puputulin din nito ang daan ng reincarnation. Oras na.
Napaginhawahang naglakad si Yehan, ang ika-6 na antas ng Soul Forbidden Art ng Good Fortune Ju ay binalot ang powerhouse ng Anhulo, na nagparamdam sa kanya na parang ang kanyang kaluluwa ay nakakulong sa isang walang katapusang kailaliman, kung saan hindi na siya makakatakas. Ang ganung uri ng takot ang pakiramdam ay nagdulot sa kanya na sumigaw muli at muli. Sabi ko, ito ang Anhulo ng Wangchuan City Lord, na humiling sa akin, Anhulo, na atakihin si Mengo at patayin ang maliit na multo na sumunod kay Mengo. Nang marinig ang mga salitang ito, isang malamig na ilaw ang kumislap sa mga mata ni Yehan. Ito pala ang lalaking ito, at gusto niya ang kanyang sariling buhay. Kasing lamig din ng yelo ang mukha ni Mengo, hindi niya akalain na mangangahas ang Panginoon Wangchuan na gumamit ng mga nakatagong trick upang harapin siya. Mahusay kang gumanap, kaya maaari kitang hayaang mamatay ng mas masaya. Ang nakakatakot na diskarteng pagpigil sa kaluluwa ay naging isang bagyo ng kaluluwa, at sumabog ng direkta sa kaluluwa ng malakas na tao sa madilim na bulaklak na gusali. Para sa diskarteng naghahanap ng kaluluwa, hindi alam ito ni Yehan. Bagamat may mga pamamaraan tulad ng diskarteng naghahanap ng kaluluwa sa Good Fortune Ju, ito ay isang pamamaraang kabilang sa ika-7 antas ng Good Fortune Ju. Nagsanay lamang si Yehan sa ika-6 na antas ng Good Fortune Ju. Iyon lang. Agad, tumalikod si Yehan at umalis. Ang kanyang layunin ng pag-atake ay upang ilayo lamang si Mengo sa panganib, at upang malaman kung sino ang nasa likod ng pag-atake. Itong senior. Akmang magsasalita si Mengo, ngunit nawala si Yehan nang walang bakas sa isang iglap. Sa pagkakita nito, bumantong hininga si Mengo sa kanyang puso. Orihinal na gusto niyang magpasalamat sa kanya, ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataong ito ng kabilang partido. Mengo. Sa likod niya, lumapit si Yehan, ang kanyang mukha ay kasing kalmado gaya ng dati. Sinulyapan ni Mengo si Yehan at sinabing, mapalad tayo na nagkaroon ng paghula ngayon. Sa kabutihang palad, napadaan dito ang senior na ito at iniligtas ang aming mga buhay. Kung hindi, maaaring namatay na kami sa anino ng mga mamamatay tao na iyon sa Anhulo ngayon. Nasa kamay ko, umalis na tayo, gusto kong humanap ng lugar para magpahinga. Nagkusa si Yehan na sumulong upang tulungan si Mengo, at hindi tumanggi si Mengo. Hindi balak sabihin ni Yehan ang anumang bagay tungkol sa nangyari kanina. Ang dahilan kung bakit niya hinayaang gawin ito ng avatar ay upang huwag ilantad ang kanyang sarili. Kung saan nakaupo ang hari ng mga gulong, ang lahat ay dapat gawin ng maingat. Humanap ang dalawa ng isang tagong lugar, at nagpractice si Mengo ng mahabang panahon bago unti-unting bumuti ang kanyang pinsala. Gayunpaman, si Mengo ay malubhang nasugatan sa labanan kasama ang killer sa madilim na bulaklak na gusali. Aabutin pa ng ilang panahon bago makabawi. Ipinagpatuloy ng dalawa ang kanilang paglalakbay patungo sa mga multo. Mengo, mukhang si Lord Wangchuan ang umatake sa atin sa pagkakataong ito. Hindi ko alam kung ano ang gagawin mo tungkol sa bagay na ito. Tumayo si Yehan sa tabi ni Mengo at nagtanong ng may pag-aalinlangan. Ang bibig ng malakas na tao upang pilitin ang taong nasa likod ng mga eksena na magtanong ay para din kay Mengo. Kabilang sa 8 general ng runner, hindi pinansin ni Mengo ang kapangyarihan at katayuan, at kahit nasa Meng Mansion, hindi siya nag-recruit ng maraming bilang ng mga gwardya. Kabilang sa 8 general, masasabing ito ang pinakamababang key. Gayunpaman, kung mas mababa ang susi at matyaga si Mengo, natatakot siya na sa lalong madaling panahon ay itutulak siya sa labas ng 8 general ng iba pang 7 general, at hindi niya man lang alam kung kaninong kamay siya mamamatay sa huli. Nang marinig ito, isang malamig na ilaw ang kumislap sa mga mata ni Mengo, at sinabi niya, iuulat ko ang bagay na ito sa Temple of the Wheel. Sa simula pa lang ay ayaw kong lumahok sa labanan ng mga sugo mula sa 10 mundo, ngunit ngayon tila kahit na wala akong balak na lumahok, gagawin nitong hindi komportable ang mga tao. Nararamdaman ng panganib, kung ito ang kaso, kung gayon hindi ko siya hahayaang magtagumpay. Tumango si Yehan, ngunit gusto pa ring patayin siya ni Lord Wangchuan, kaya hindi ito basta-basta papalampasin ni Yehan. Sa pagkakataong ito, patungo rin sa Guishen, alam na ni City Master Wangchuan ang balita ng pagkabigo ng Anhulo. Basura, isang bungkos ng mga walang kwentang bagay, kahit sa 12 malalakas na lalaki, hindi pa rin nila kayang pangasiwaan ang isang Mengo. Galit na galit ang mukha ni City Master Wangchuan. Upang harapin si Mengo, nagbayad siya ng 10,000 merit points sa Anhulo. City Lord? Ayon sa pagsusuri ni Anhulo, ang antas ng kapangyarihan na ito ay sapat na upang masugatan ng malubha si Mengo, ngunit wala ni isa sa mga taong ipinadala ni Anhulo ang nakabalik ng buhay. Posible kaya na mas lumakas ang lakas ni Mengo. Kabanata 3528. Sa pasukan ng auction house, maraming multo ang pumapasok at lumalabas, na ginagawa itong napakasigla.
Pagkatapos makita ito, naglakad din si Yehan patungo sa auction. Pagkapasok sa auction house, napagtanto ni Yehan na ito ay isang malaki at malawak na espasyo, at sa malawak na espasyong ito, maraming multo ang nagtatayo ng mga stall, at halos lahat ng uri ng mga item ay inilalagay sa harap nila. At ang ilang mga multo na pumasok dito ay naglalakad-lakad sa harap ng mga stall na ito, umaasa na makahanap ng ilang magagandang bagay. Matapos makita ang lugar na ito, nagkaroon ng ideya si Yehan, humanap ng lugar kung saan walang ibang tao at umupo nang nakataas ang mga binti. Matapos makialam sa Zumiji, kumuha si Yehan ng ilang buto na nagbuga ng isang nakakatakot at malamig na aura. Para kay Yehan, walang silbi sa lahat, at nakuha ito ni Yehan sa lungsod ng kapalaran. Ang mga butong ito ay iniwan ng ilang malalakas na tagalabas pagkatapos ng kanilang kamatayan. Siyempre, hindi ilalabas ni Yehan ang ilang talagang magagandang bagay. Una, hindi alam ni Yehan kung ang mahahalagang bagay sa kanya ay magiging kapaki-pakinabang sa mga multo mula sa impyerno. Pangalawa, sa sandaling may nakakilala sa multong nilalang na ito na ang inilabas niya ay hindi mula sa impyerno, baka may dumating na gulo sa pintuan. Hoy, kapatid, hindi ko alam kung ano ang gusto mong ibenta. Ang isang multo na mayroon ding stall sa tabi ni Yehan ay sumulyap ng may pagtataka sa mga bagay na inilabas ni Yehan. Hindi ko rin alam, kaya inilabas ko ito upang makita kung may nakakakilala nito. Sabi ni Yehan na may ngiti. Nang marinig ito, isang sulyap ng paghamak ang kumislap sa mga mata ng multo na iyon. Akala niya ang inilabas ni Yehan ay magiging isang magandang bagay. Kung ito ay, hindi niya isa sa puso ang pagbili nito at pagkatapos ay ibenta ito. Hindi alam ng master kung ano ito, at hindi niya kailangang kumilos. Sa katunayan, hindi alam ni Yehan kung ang mga bagay na inilabas niya ay maibebenta, ngunit kailangan niyang subukan. Kung may umibig sa kanila dahil sa pag-uusisa, kung gayon si Yehan ay maaaring kumita ng ilang merit points. Sa lalong madaling panahon, habang lumilipas ang oras, maraming multo ang dumaan sa booth ni Yehan, ngunit wala sa kanila ang nanatili upang makita ang mga butong inilabas niya. Habang lumilipas ang oras, medyo nadismaya rin si Yehan. Tila ang kanyang ideya na kumita ng merit points dito ay masisira. Wei Xiao, ang trading hall na ito ay isang lugar para sa mababang antas na mga multo. Sa iyong katayuan, kailangan mong pumunta sa ikalimang palapag upang maging karapat-dapat dito. Bakit hindi tayo pumunta sa ikalimang palapag para maglakad-lakad? Kung may gusto si Wei Xiao, lahat ako ang bahala. Tama, Young Master Wei, hindi akma sa iyong katayuan na pumunta sa ganitong uri ng lugar. Nang marinig ito, tiningnan ng binata na nagngangalang Wei Xiao ang ilang mga binata na sumunod sa kanya ng basta-basta, at sinabi, mga baguhan kayo, mas mabuting manatiling low profile, ang mga multo ay hindi iba pang mga lugar, huwag masyadong magsalita, kung mayroon akong mata sa apoy ng impyerno, ang puso ng multong hari, matutulungan mo rin ba akong hanapin ito? Nang marinig ito, isang kahali-halinang babae sa tabi ni Wei Xiao ay ngumiti at sinabi, tama si Wei Xiao, sa multong bayan na ito, kailangan pa rin naming alagaan ni Wei Xiao. Habang nagsasalita, isang grupo ng mga tao ang lumapit sa booth ni Yehan. Sa pagkakataong ito, handa na si Yehan na isara ang booth at umalis. Kung hindi niya ito maibebenta, hindi siya maaaring manatili dito magpakailanman. Hoy! Siya! Nakita ng kahali-halinang babae sa tabi ni Wei Xiao si Yehan, at isang kakaibang tingin ang kumislap sa kanyang mga mata. Naakit din ng mga salitang ito ang atensyon ng ilang iba pang mga kabataan, at tumingin silang lahat kay Yehan na nakaupo nang nakataas ang mga binti sa harap ng booth. Siya talaga ang langgam na ito. Hindi ko inaasahan na pupunta siya dito. Malamig na ngumiti ang isa sa mga kabataan. Nang marinig ito, tumangala si Yehan, at nang makita niya ang mga kabataang lalaki at babae na ito na nakatayo sa harap ng kanyang booth, agad na sumimangot ang kanyang mga kilay, hindi kailanman naisip ni Yehan na makakatagpo niya ang mga lalaking ito dito. And, hindi ka papatay. Kumislap ang mga mata ni Wo Shiga na may nakakatakot na sama ng loob. Sa pagkakita kay Yehan dito, gusto niyang sampilan si Yehan hanggang kamatayan ngayon. Bakit, magkakilala kayo? Tiningnan ni Wei Xiao ang Yehan ng walang pakialam. Paano malalaman ng isang maliit na multo, na bahagyang nasa kaharian ng Ghost Warrior, ang grupo ng mga tao sa tabi niya? Alam ko, syempre alam ko, Young Master Wei, bagamat walang gaanong lakas ang mga langgam na ito, ngunit ang kanilang kakayahang umakit ng mga babae ay nangunguna, kahit na ang isang dalisay na puso tulad ni Menggo ay nag-aalaga sa kanya. Hula ni Liu Jingyun ng may ngiti, bagamat hindi niya gusto si Wo Shigan, hindi niya gusto si Yehan na palaging nasa tabi ni Menggo. And,
Tila hindi ka makakaligtas kung wala si Tia Meng, at pumunta ka sa ganitong uri ng lugar para magbenta ng ilang basura, bakit hindi mo ako bigyan ng kautaw, bibigyan kita ng 100 merit points na mas kaunti, ngunit mas mahusay na ibenta ito dito malakas ang basura, ano kaya? Tinitigan ni Wu Shigon si Yehan na may madilim na mukha, kung hindi ito multo, at wala si Tia Meng ni Yehan sa kanyang tabi, gusto niyang atakihin si Yehan ngayon. Sa pagkakita sa tagpong ito, nanood si Bai Kei nang may parehong kawalang interes. Labis din siyang hindi natuwa kay Yehan sa BXN City noong araw na iyon. Sinulyapan ni Wei Xiao si Yehan, gaano man kalakas ang maliit na multo, na alagaan siya ni Meng Go, ang pagkakaroon ng ganitong uri ng swerte ay maituturing na isang kasanayan, ngunit ang maliit na multo na nabubuhay sa mga babae ay palaging isang basura lamang na kumakain ng malambot na pagkain. Tila hindi mo naalala ang sinabi ko sa BXN City. Isang malamig na ilaw ang kumislap sa mga mata ni Yehan. Nawala na talaga siya ng sapat na pasensya sa mga pangalawang henerasyong ninuno na ito. Masyadong madaling year-okan ang grupong ito ng mga tao hanggang kamatayan. Okay, narito ang pagsasalin sa Tagalog. Kabanata 3529. Sinumpang mga langgam, pagkaalis sa mga multo, tiyak na papatayin kita. Hindi itinatago ni Wu Shigon ang kanyang nakamamatay na intensyon kay Yehan. Siguro hindi mo na maantay ang araw na iyon. Tumayo si Yehan, na may matalas na aura na sumisiklab sa buong katawan niya. Para sa grupong ito ng mga pangalawang henerasyong ninuno, ang pinakamahusay na paraan ay upang ganap na year-okan sila hanggang kamatayan. Hehe, tila ang mga langgam sa iyong bibig ay may kaunting lakas ng loob, at mayroon pa silang ideya na atakihin ang mga multo. Nararamdaman ang hininga ni Yehan, malamig na ngumiti si Wei Xiao. Tinitigan si Yehan at sinabi, wala akong pakialam sa iyo at ano ang kinalaman ni Mengo dito, ngunit ang lugar na ito ay isang multo, kung gagawin mo ito, hindi ka makakalabas sa auction house na ito, naniniwala ka ba? Sinabi na sumangkit si Yehan kay Wei Xiao sa harap niya, dapat mayroong ilang pinagmulan sa paggawa ng mga taong tulad ni Wu Shigon na handang maging tagasunod. Gayunpaman, nang nag-aaway ang dalawa sa isa't isa, isang figure na natatakpan ng itim na balabal ang biglang dumating sa harap ng booth ni Yehan. Lumuhad ang kabilang partido upang tingnan ang mga item na kinuha ni Yehan, at pagkatapos ay hinaplos ang mga ito sa kanyang mga kamay. Sinabi niya na may pinanibik sa kanyang boses, maliit na kapatid, alam mo ba kung magkano ang halaga ng mga bagay na ito? Nakikita ang negosyo na dumarating, muling lumuhad si Yehan at sinabi, magkano sa palagay mo ang halaga ng mga bagay na ito? Sa pagkakita nito, ngumisi si Wu Shigon, mayroong ilang basura na walang gustong bumili, at may ilang tao na talagang gusto nito. Basura. Ang mga salitang ito ay nagpagalit sa multo na nakaluhod at natatakpan ng itim na balabal, anong alam mo, ikaw na ignorante na bata. Ito ay isang bihirang Dharma Bone, ang pinakamahusay na paraan upang dalisayan ang isang top grade na mahiwagang sandata. Mahusay na material, maliit na kapatid, handa akong bilhin ang mga Dharma Bone na ito sa halagang 500,000 merit points, ngunit nagtataka ako kung handa kang ibenta ang mga ito. Nang marinig ito, bumilis ang tibok ng puso ni Yehan. Ang butong inilabas niya ay nagkakahalaga ng 500,000 merit points. Ito ay ganap na lampas sa mga inaasahan ni Yehan. Sa simula, naisip ni Yehan na ang halaga ng ilang daang merit points ay magiging maganda. Bukod dito, hindi kailanman naisip ni Yehan na ang hawak niya ay talagang isang magic bone, ang pinakamahusay na material para sa pagdalisay ng isang mahiwagang sandata. Ano, magic bone ito? Nagulat si Wu Shigon at iba pa. Ang inilabas ng mga langgam ay isang magic bone. Kumakabog din ang puso ng Ghost Cleaver sa tabi ni Yehan. Ang mga Dharma Bone ay lubhang mahalagang bagay dito. Sa sandaling magkaroon ng isang Magic Bone ang isang Ghost Cleaver, maaari niyang dalisayan ang isang makapangyarihan at top grade na mahiwagang sandata. Ito ay isang bagay na pinapangarap ng maraming multo. Dharma Bones. Isang nakakapaso na kulay ang kumislap sa mga mata ni Wei Xiao, na nakatitig sa ilang buto sa booth, hindi man lang niya nakilala ang mga kayamanang ito. Oo. Tumango si Yehan sa multo na nakasuot ng itim na balabal sa pagkakataong ito, maaari niyang bilhin ang 100,000 merit points na may ilang buto lamang, na isa ng kapalaran mula sa langit. Sa sandaling ito, ang itim robe na multo na kinakabahang nanunood kay Yehan ay natuwa nang makita niya si Yehan na tumatango. Hindi niya inaasahan na makatagpo ng gayong mahuhusay na materyales bilang magic bones nang pumunta siya dito para maglakad-lakad. Sandali, handa akong bilhin ang mga magic bone na ito sa halagang 600,000 merit points. Gayunpaman, nagsalita rin si Wei Xiao sa sandaling ito. Nang marinig ito, agad na tumitig na galit ang multo na nakabalot ng itim, boy, mayroong first come first served basis para sa lahat.
Ako ang unang nakakita ng bagay na ito, at pumayag na ang maliit na kapatid na ito na ibenta ito sa akin. Unang dumating una. Ngumisi si Wei Xiao, at sinabi, tila kami ang unang dumating dito, tama ba? At ang may mas mataas na presyo ang nakakakuha ng magagandang bagay. Ang pinakamataas na presyo ang mananalo. Anong mayabang na junior, handa akong bilhin ang mga magic bone na ito sa halagang 700,000 merit points. Galit na galit ang multo na nakabalot ng itim. Ito ang unang pagkakataon na may isang junior na nang-ahas na tumayo sa harap niya, napakayabang. 800,000. Sabi ni Wei Xiao na may ngisi, ang mga Dharma Bone ay napakabihirang sa buong maltong hayop kaya magdedesisyon ako sa mga magic bone na ito. Gusto mo bang makipag-away sa akin para sa mga magic bone na ito? Wala akong pakialam kung ano ka bilang isang general, ang mga magic bone na ito ay malulutas, 900,000. Galit na galit ang multo na nakabalot ng itim, paano niya isusuko kung sa wakas ay nakatagpo niya ang mga dekalidad na magic bone. Sa pagkakita sa mga sipi ng 2 taong ito, tumingin ng diretso si Wu Shigan at iba pa sa gilid. Ang mga butong ibinebenta ng mga langgam na ito ay nagkakahalaga ng napakaraming merit points. Napakaswerte talaga ng sinumpaang langgam na ito. Galit na galit sina Wu Shigan at Liu Jinyon, ang paninibugho at galit sa kanilang mga mata ay tila nilalamon si Yehan. Dharma Bones. Nagniningning ang magagandang mata ni Baikei, at nalaman niya na kailangan niyang muling unawain ang pag-iral na ito na parang isang langgam sa kanilang mga mata. Ang kabilang partido ay may mga magic bone sa kanya, at marahil ay mayroong mas mahuhusay na bagay. Sa pag-iisip nito, biglang nakaramdam si Baikei ng labis na kasiyahan sa mga mata ni Yehan. 1,000,000. Sa pagkakataong ito, nagpatuloy si Wei Xiao sa pagsasalita, kung makakakuha siya ng ilang dekalidad na magic bones para sa pamilya, sulit itong magbayad ng 1,000,000 merit points. Sinasabing nagkakaproblema ang itim robe na multo. Sa ngayon, ang kanyang merit card ay mayroon lamang 900,000 merit points. Bagamat maaari niyang bayaran ang mga mapagkukunan ng Mobilization Guild, sa sandaling bumalik siya sa guild upang dagdagan ang kanyang mga merito, marahil ang mga magic bone na ito ay masisira. Mahuhulog ito sa ibang mga kamay. Nang makita na hindi nagsasalita ang multo na nakabalot ng itim, ngumisi si Wei Xiao, at pagkatapos ay tumingin siya kay Yehan at sinabi, kailangan kong sabihin, napakaswerte mo talaga, 1,000,000 merit points, ito ay isa ng hakbang hanggang sa langit. Narito, dalhin mo. Ano ang kinukuha mo? Nagtaka si Yehan kay Wei Xiao. Syempre magic bone ito, hindi mo ba iniisip na masyadong maliit ang 1,000,000 merit points? Kumislap ng malamig na ilaw ang mga mata ni Wei Xiao. Kabanata 3,530. 1,000,000. Tumawa si Yehan, pasensya na, hindi ko ito ipagbibili sa iyo. 1,000,000, hindi ibinebenta sa iyo. Nang lumabas ang mga salitang ito sa bibig ni Yehan, agad na sumiklab ang katawan ni Wei Xiao sa isang madilim na nakamamatay na intensyon. Sa labas ng banal na lungsod na ito, mayroon pa ring mga taong nangangahas na baliwalain siya tulad nito, at ang taong nagbabaliwala sa kanya ay isang langgam pa rin na bahagyang nasa kaharian ng mga multo. Agad na natuwa ang multo na nakabalot ng itim nang makita niya ang tagpong ito, naramdaman niya na ang maliit na multo sa harap niya na bahagyang nasa kaharian ng mga multo ay medyo nakakaintriga, at hindi niya ipinagbili sa kanya ang $1,000,000 sa maayos na bihis na binata. Anong sinabi mo? Malamig na kumislap ang mga mata ni Wei Xiao, at mayroong isang nakamamatay na intensyon na masugid na inilabas mula sa kanyang katawan. Hindi mo ba narinig ng malinaw? Bahagyang sinabi ni Yehan, kung gayon hayaan mong sabihin ko ulit sa iyo, hindi ko ipagbibili sa iyo ang 1,000,000 merit points, naiintindihan mo na ba ngayon? Sampa ang mga langgam, swerte mo na nakita ni Xiao Wei ang iyong mga bagay. Kunin mo ang iyong magic bone at ibigay kay Xiao Wei, kung hindi, hindi ka makakalabas sa auction house na ito. Tumayo si Liu Jinyon sa tabi ni Wei Xiao. Tinanggihan siya ni Han. Nagbukas din si Liu Jinyon ng kanyang bibig at sinabi, tama iyan, ang buto na nagustuhan ni Wei Xiao ay isang pagpapala mula sa iyong nakaraang buhay. Kahit na ibigay mo ito kay Xiao Wei gamit ang parehong mga kamay, pagpapala mo rin ito. Paano ka nangangahas na tumanggi, ayaw mo bang mabuhay? Sumangkit din si Baikei kay Yehan, hindi niya talaga malaman kung saan nakuha ni Yehan ang lakas ng loob na tanggihan si Wei Xiao. Ang bulag na kamangmangan ay may presyong babayaran. Orihinal, gusto kong isipin ng mataas ang tungkol sa iyo, ngunit ngayon tila ang mga mababang uring langgam ay palaging mga langgam. Isip ni Baikei sa kanyang puso. Malamig na ngumiti si Yehanhan, maaari kong ibenta ang pag-aari ko kung paano ko gusto, at kalayaan kong magbenta sa sinuman. Bakit, plano mong bumili at magbenta sa pamamagitan ng puwersa? Saktan mo ako, hindi ka ba talaga natatakot sa kamatayan?
Mukhang madilim si Wei Xiao. Malamig na sinabi ni Yehan, natatakot akong mamatay, ngunit hindi ako natatakot sa iyo. Pagkatapos sabihin ito, tiningnan ni Yehan ang multo na nakabalot ng itim at sinabi, dahil nangako na ako na ibebenta ang mga magic bone na ito sa iyo sa halagang 500,000 yuan, hindi ko ito babawiin. Sa makatuwid, ang mga magic bone na ito ay sa iyo na ngayon. Sa pagkakita nito, gusto talaga ni Wei Xiao at ng iba pa na durugan si Yehan hanggang kamatayan ngayon. Tumingin ng malalim ang multo na nakasuot ng itim kay Yehan, at biglang ngumiti at sinabi, okay, matanda na ako, tinatanggap ko ang iyong pabor, at ngayon gusto kong makita kung sino ang nangangahas na humawak sa iyo dito, at sino ang nangangahas na gumawa ng anumang bagay sa multong ito. Panipi. Pagkatapos ng lahat, mayroong isang nakakatakot na aura na inilabas mula sa katawan ng itim robe na multo. Ang aura ay napakalakas na sina Wei Xiao at ang iba pa, na may madilim na mukha, ay nagulat at nagmadaling lumayo sa itim robe na multo, ilang distansya. Ito ba si Shire? O ang multong hari? Paano ito magiging nakakatakot? Natakot ang mga mata ni Wu Shigan. Hindi nila inaasahan na ang itim robe na multo na nakipagkompetensya kay Wei Xiao ay napakalakas. Nagulat din si Wei Xiao. Hindi pa siya nakaramdam ng gayong makapangyarihang aura kahit na mula sa kanyang ama, General Shaoqi, ngunit ngayon lamang, halos masaktan niya ang gayong nakakatakot na powerhouse. Sumungkit si Yehan at tiningnan ang itim robe na multo sa harap niya. Matapos dumating sa mundo ng impyerno, ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng gayong makapangyarihang aura. Ito ay mas malakas kaysa sa 8 general ng runner at sa killer ng madilim na gusali ng bulaklak. Ano, mayroon pa ring mga tao na bumibili at nagbebenta sa pamamagitan ng puwersa. May gustong gumawa ng isang bagay. Tinitigan ng itim robe na multo sina Wei Xiao at ang iba pa, maaari ba na gusto kong ipadala kayong matanda sa itim na bilangguan sa loob ng ilang panahon? Nang marinig ito, nagulat sina Wei Xiao at ang iba pa. Ang itim na bilangguan ay isang lugar kung saan maraming seryosong kriminal ang pinanghahawakan. Ang ilang mga multo na lumabag sa mga batas ng templo ng Will ay ipapadala sa itim na bilangguan, ngunit sa sandaling pumasok sila sa itim na bilangguan, sila ay karaniwang ito ay halos isang makitid na pagtakas, kung saan maraming mahihinang multo ang pahihirapan hanggang kamatayan ng ilang kakilakilabot na mabibigat na kriminal. Senior, nasaktan kita dahil hindi ko alam si Mount Tai, kaya't patawarin mo ako. Yumuko at pinagsalikop ni Wei Xiao ang kanyang mga kamay. Sa pagharap sa isang makapangyarihang tao, ang kanyang katayuan bilang anak ng isang matapang na general ay walang halaga, kaya't magagawa lamang niyang yumuko. Sa pagkakita nito, ibinaba rin ng Wu Shigan at ng iba pa ang kanilang mga ulo sa takot, ngunit ang pinuprotektahan ni Yehan sa pamamagitan ng gayong malakas na tao ay lalo pang nagpatindi sa kanilang paninibugho at puot. Sinabi ng itim robe na multo, dahil alam mo ang iyong mga pagkakamali at maitatama mo ang mga ito, kung gayon hindi ko sila susundan. Gayunpaman, kung ipapaalam mo sa akin na may sino man na nag-abala sa maliit na kapatid na ito, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Umalis ka. Kung saan man makapananatili sina Wei Xiao at ang iba pa, tumalikod sila at umalis sa auction house. Isang grupo ng mga nambubuli. Mahinang sumanghal ang itim robe na multo, at pagkatapos ay tiningnan niya ang mga magic bone sa booth na may nag-aalab na mukha, at pagkatapos ay tumingin kay Yehan ng sabik. Sa pagkakita nito, medyo natuwa si Yehan, at direktang binalot ang mga Dharma Bone at ibinigay sa itim robe na multo. Syempre hindi ka babawi sa sinabi mo, ang mga Dharma Bone na ito ay sa iyong kahusayan na ngayon. Haha, salamat munting kapatid. Itinabi ng itim robe na multo ang mga Dharma Bone na may nag-aalab na mukha, at pagkatapos ay kinuha ang isang malakristal na jade tablet at sinabi, ngayon, utang ko sa aking munting kapatid ang isang pabor. Kapatid, kung kailangan mo ng anuman, maaari kang pumunta sa Samseri Guild para hanapin ako.